hamon. Tayo ngayon sa Barangay Imurong ng Bagao at alamin natin yung istorya ng isang padre de pamilya na naman na namatay dahil sa Black Cobra. Kasama natin siyempre si JPG Kamandag. Kung walang JPG Kamandag, wala nang boss lang. Magandang umaga po. Kevin sir. Magandang umaga. Ano po nung Biyanan ko po siya. Biyanan? Tama, may Mga 61 years na siya. Pag na-survive natin siya, dalhin natin sa Tugigaraw para i-injection ng antivenom. Yun po ang sabi niya. Tapos binalikan ulit ang tatay ko. Pero yung mga nurse, gano'n, security, pinapampan pa rin po habang kinakausap ako ng doktor. Pinapampa rin po yung tatay ko. Tapos mga minute lang, pinupulsuhan talaga siya. Tapos nung tinignan yung dalawang mata niya. Tapos nilaslaitan, tapos sabi ng doktor, ayun na yun. Yung agwat ng mga pangil ng ahas, malaking ahas po yun. Ibig sabihin malaking dose din po ng venom ang na-inject ng ahas doon sa tatay po ninyo. Kaya napakabilis po nung karaniwan kasi inaabot pa naman ng oras eh. Pero may mga pagkakataon talaga 30 minutes na mamatay yung nakakagat. Kaya nga nung nakuha na siya ng funeral niya sa St. Clair, sabi ko wag muna siyang galawin. Dinala namin, nung nakuha na po siya, talagang kung may himala man lang sana, sir, talagang hinintay namin na kahit ilang oras lang para wag mo nang galawin. Pero yun nga sabi ng doktor, siya naman ng place, wala na siya. Wala na po kami magawa. Tsaka naisip siguro niya yung oras, wala din eh. Kasi kahit doon sa Tuguegarao, mas madalas na walang antivenom Yun lang sabi, sir. Siguro po na-stress po ang tatay ko. Kasi medyo malayo po doon sa pinanggalingan niya, nag-ano kanin ng kalabaw. Tapos nag-ano po siya ng kanin para ano yung kanin ng kalabaw. Doon po sa may, sabi nila sa may puno namin bayabas, kumuha siya ng ano para i-ano sa mga sa niya. Tapos umuwi nung ganun na po, umuwi po yung tatay ko para magpatulong. Nasabi daw talaga niya siya. Pero nung nakagat, binuhat na siya ng tinawid. Nabuhat na po siya. Kasi hindi na makalakad, parang kumakapit lang sa neurotoxin kasi yung kamandag ng cobra. Ibig sabihin, babaldahin niya yung central nervous system. Ayun yun sir, ang sabi ng taong nagbuhat sa kanya, parang nangangalit na siya. Yung ulo daw niya po, ganito, ginanon daw po siya. Parang bumaksak na yung Parang bumagsak po yun. Sa natuklaw ng ahas, wala tayong sapat na gamot para sa natuklaw ng ahas. So, ang ibig sabihin, madala man sa ospital yung pasyente, automatically din na mamamatay siya. Oh, yun nga, yun po yung isang masakit na katotohanan. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ang dapat nang gawin para magkaroon man lang ng lahat ng mga ospital ay magkaroon siya ng antivenom na gamot para sa natuklaw ng ahas. May isinampang panukalang batas na po si Senator Raffy Tulfo mga few months ago po, na doon sa batas na yon inuobliga po niya yung DOH na mag-manufacture ng sapat na supply at dapat ma-supply niya lahat ng mga government hospital. Pero sa ngayon po wala pa pong update. Sa totoo lang po nagsampa na rin ng ganung panukala noon si Senator Miriam Defensor Santiago, pero wala rin pong nangyari. Bakit yung anti-rabies mayroon? Hindi po kasi natin alam sa technical kung paano yung pagkakaiba ng paggawa ng antivenom sa tsaka anti-rabies. Hindi po parehas eh. Sa antivenom po,
Nag-i-inject sila ng venom sa mga kabayo para ma-immunize po yung kabayo. Yung antivenom galing po doon sa dugo ng immunize. Hindi po, doon sa immunize po na kabayo. Balik kukuha po ng venom sa ahas. I-inject po yun ng minimal dose sa kabayo, interval. Sa loob po ng mga 1 taon na ini-injectan po yun, halimbawa monthly, mai-immune po yun. Pag totally immune na siya, kinukuha po yung dugo ng kabayo, kukunin po yung plasma mula po dun sa blood plasma ng immunized na kabayo, doon po nanggagaling yung antivenom. Sa rabies po, baka mas madaling proseso na gawin, kaya Malamang siguro. kaya po hindi Pa yung anti-rabies kaysa doon sa anti-venom. mas karaniwan lang po. Tsaka yung ang isa pa po yung sa antivenom, specific po 'yon. Ibig sabihin, kung ano po yung species na nakakagat, dapat yung kamandag na ipinang-immunize dun sa kabayo, dapat galing din dun sa species na yon. Kung cobra lang siya. Hindi po siya effective sa ibang klase ng ahas. Yung rabies naman po, isa po siguro yung rabies. Kasi nakakagamit po tayo ng imported Sa antivenom, hindi po pwede yung imported na antivenom. Kasi hindi po kapareho nung ahas nila, yung ahas natin. Sa rabies, parehas lang po siguro. Baka yun po yung dahilan kung bakit. Saan po kayo nagtatrabaho, sir? Dati po ako nagtatrabaho sa King Fahad General Hospital sa pagawaan po ng antivenom doon. Antivenom Production Center po ng Riyadh. Doon po ako dati nagtatrabaho. Kaya po natin kinocover yung mga ganitong story. Kagaya po nito, nanggaling pa po kami ng Concepcion, Tarlac. 465 kilometers po kagalayo dito. Hindi po kami tiyak kung kukuha ng view yung gagawin naming video. Pag wala po kami nakuha ng view, wala naman po kami kita dito. Pero yun lang advocacy po na iparamdam po sa mga kinauukulan yung problema, yung issue ng kakulangan ng antivenom. At least po nakapag-ambag kami. Yun lang po yung magiging magiging ganansya po namin. Hanggal, pag bulaan di sibuyas, sararado. Wala kasi nakakalam kung saan talaga natuklaw. Kaya binalikan, kaya bumalik. Yung mga gamit niya doon, iniwan niya na doon. Saan naiwan yung mga gamit niya? Doon sa may kwan ng ilog doon. Doon sa ganito ng puno ng kahoy doon. Doon siya nakagat? Hindi lang nga namin alam. ma'am. Wala nga tayong clue kung saan naman siya na... Ang sinabi niya lang daw sa mga nag-ano sa kanya, ng saklolo, kinagat ako ng ahas. Ang laki, sabi niya. Yun lang ang nasabi. Pero pupunta po siya dito para... Para pag ano yung kalabaw niya, pakainin yung kalabaw, saka mag ano siya ng panghuli ng isda. Ang iniisip ko, hindi niya dala yung kalabaw, ibig sabihin dapat may dala na siyang damo. Hindi ho, kasi naiano niya noon, yung naitali na yung kalabaw niya doon. Kaya ang pinagtatakaan yung kasama niya doon, ano na muna yung kung dito siya nakagat, sabi niya, sa akin muna siya nagpa-saklolo, sabi niya. May kasama naman May kasama siya doon. Ibig sabihin, hindi siya doon. Bakit dito ba banda nagpa-saklolo? Di ibig sabihin mga banda rito sa mga ano lang. Dahil binalikan yung... galing siya doon, dito siya posibleng dumaan. Oo. Dito talaga yung dadaan ho. Yan, yung ginano natin, dyan dadaan. Dito yung daanan ng... Dito talagang daanan. Dito talaga yung daanan. O sige. Doon pumunta siya, nag-hukay yata siya, pumarada sila doon Oo, kasi yan pa talaga ang kon ng mga kanyan Dahil may tubig dyan. Ito talaga yung, pag may mga lungga dyan talaga magbabahay yung mga cobra. Yan. Pag mga ganyan. Wala na.
Baliktad ka daw, Clay. Clay, mabaliktad. Hindi, iwanan na.